siya sa mga hamtong. Your dear ones are exposed to temptation. Tinuod ba ni? Tinuod. Daily annoyances beset the path of young and old. Bisan gani ang mga hamtong. Those who would live patient, kung kinsa man itong ganahan magkinabuhi nga taas o pasensya, loving, may gugmaon, cheerful, kanang malipayon, cheerful lives must pray. Kung kita ganahan ng data na natay taas o pasensya, malipayon ta, may gugmaon ta, kinahanglan kita mag-ampo. Only by receiving constant help from God can we gain the victory over self. So kinahanglan dahil, ang ato dahil kaugalingon lang, ang atong kinahanglan natin ato overcome. So kinahanglan din siya constant help from God. Dili lang karong adlaw, dili lang karong gabi una, kaya nakadungta nila mensahe, kundi ato dahil matag adlaw nato na ikinabuhi. Constant. Matag kanang kanunay natong i-overcome. Giingon dinhi, and yet in this time of fearful peril, some who profess to be Christians have no family worship. Tinuod ba ni? Nga kining panahon na daghan nga mga Kristiyano wala na family worship. Pero wala din sa parent church, no? Kanang gingon din sa Spirit of Prophecy nga daghan nga mga Kristohanon nga wala na family worship. So makasusubo kayo pamalandong, no? Na daghan daay nga mga Kristohanon wala na jud daay kung imo agtuon sa ilang panimalay, wala na jud. Wala na family worship. Kung simba lang, pero kung imo lang agtuon bisitahon, wala na family worship. They do not honor God in the home. They do not teach their children to love and fear Him. Many have separated themselves so far from Him that they feel under condemnation in approaching Him. They cannot come boldly unto the throne of grace, lifting up holy hands without wrath and doubting. They have not a living connection with God. Theirs is a form of godliness without the power. Naaday kadaghanan sa na form of godliness kanang Diyos nun latawon, pero wala ang gahom gikan sa Ginoo. The idea that prayer is not essential is one of Satan's most successful devices to ruin souls. So kanang idea nga ay dili importante ang pag-ampo, ay dili na kinahanglan na mag-ampo, mao na ang successful nga device nga gihimo sa pamaagi sa kaaway para maguba ang usa ka mag-alalagad sa Ginoo. Prayer is communion with God, the fountain of wisdom, the source of strength and peace and happiness. So ang mao gyud ay ang nanamatay ang source nato sa kalipay, sa kalinaw, sa strength, sa kaalam, mao ang pag-ampo man di ay. So, in every family, there will be a fixed time for morning and evening worship. Mo ni ang tambag ka na kung tanan nga matag pamilya na adyoy fixed time sa buntag o sa gabi nga family worship. How appropriate it is for parents to gather their children about them before the fast is broken, to thank the Heavenly Father for His protection during the night, and to ask Him for His help and guidance and watch care during the day. So, yun din nga, pasalamat ta sa Ginoo sa iyang paggiya ka nato sa tibok adlaw o sa paggiya ka nato sa tibok nga gabi. So, muna natin mag-worship morning o evening worship. How fitting also when evening comes for parents and children to gather once more before Him and thank Him for the blessings of the day that is past. So, nindot yun kayo na opportunity nga magpasalamat sa Ginoo. Sa tibok nga adlaw, nga iya tagitabang sa trabaho, sa kaalam sa exam, sa kabaskog sa atong pangguna, sa atong pagtanong dito, kung asa man tani adto sa atong trabaho, privilege day nato na nga magpasalamat ta
sa Ginoo sa tibuok nga adlaw. Mag-gather ta o mga anak or mga pagumangkon, mga apo, mag-gather ta kay magpasalamat ta kay gigihan ta sa Ginoo karong adlaw. Each morning, consecrate yourselves and your children to God for that day. Make no calculation for months or years. These are not yours. So, dili jud ni atuon. One brief day is given you, as if it were your last on earth. Work during its hours for the master. Lay all your plans before God to be carried out or given up, as His providence shall indicate. So, ang providence or kanang blessing niya sa Ginoo iya ganang igahatag, igaduga. Accept His plans instead of your own, even though their acceptance requires the abandonment of cherished projects. Dinga, fathers and mothers, make the hour of worship intensely interesting. Ang ato day worship, di ba, kabantay mo nga, worship nga, murag, makayo ka ng laay man. Pero dili dahil na, ingon din niya ang tambag niya, fathers and mothers, make the hour of worship intensely interesting. Kinahanglan siya, interesado po ang mga bata. Kung bata ang imong mga kauban, kinahanglan interesado po ang mga bata. Kung mahangtong imong mga kauban, kinahanglan po interesado ang imong mga hangtong nga naminaw. So, kung depende sa ilang age level. There is no reason why this hour should not be the most pleasant and enjoyable of the day. So, wala rason nga kini nga oras sa kini nga worship, dili siya mahimong kanang interesado gani, interesting nga oras o na-enjoy po ang mga bata or ang mga kauban nimo. A little thought given to preparation for it will enable you to make it full of interest and profit. So kinahanglan po kita mag-lead sa worship, magunaw na po ta, unsa kay maghahat po tag oras ba unsa ka atong kanang i-topic unya or unsa ka karong ika, unsa ka atong libro nga sundon or karong bulana para interesting po sa atong mga kauban. A little thought. So, kinahanglan ta magahin og magplano po ta. From time to time, let the service be varied. So, from time to time, let the service be varied. Kanang lahi na po kanina pong libro atong basahon. Sunod na po, this year, magtiwas ta, magtiwas ta og isa ka spirit of prophecy. Nga isa ka libro, example, karong tuiga, ang atong kada gabi ang atong basahon is Desire of Ages, siya, dili na ito magtiwas. Nya, ikaw, kanini sa akong manghod, para kay, ako na siya gina-train ba nga, malab niya ang pagbasa ng Bible. So, 3 verses imo day, 5 verses imo, ako 5 niya. So, naligat po ikaw 5. Oh, nya. Dapat same version sa Bible para magsunod po siya ba? So, pag magbasa 5 verses, ako nasad. Or pag gabi, magbasa ni kanang ginagol ko na ako ba nga. Karong tuiga, katiwas ni isa ka libro sa Spirit of Prophecy. Ang ginabasa karon is the Adventist Home. So, nami sa, karong bago pang nagsugod sa chapter 1. So, sa usa ka worship, mahuman na mo ang isa ka chapter. Na may ubang chapter nga taas. So, kung hindi namin namin mga nasa makuha po nga lesson o dili lang siya, pati ako, na po makuha nga lesson nga, dito mo na rin mga realization ba, samtang magabasa ni, mag-sharing ni ba. From, muna kinahanglan siya o varied, para dili laay sa mga batanon. Questions may be asked on the portion of scripture read, and a few earnest prayer remarks may be made. So, kailangan po, dili lang nimo kanang maminaw lang sila, kailangan po mo raise for the question niya. For example, ate, nanong ate, or ma'am, nanong kuwan siya, nanong kani ang giisulti sa Bible. So, mas mayo na sila question po. A song of praise may be sung. The prayer offered should be short and pointed. So, yung prayer po, kung naman mo sa family worship,
not necessarily ni taas jud siya. So naay in simple, earnest words, let one who leads in prayer praise God for His goodness and ask Him for help. As circumstances permit, let the children join in the reading and the prayer. So mo ito mga kaigsunan ang reminder na importante jud ay ang family worship kay di na magsugod ang atong spirituhanon sa atong pamilya sa tibuok panimalay. Mo itong gi-share sa atong mga mother nga naay dakong responsibilities ang mga mother o mga future mothers pod nga unsaon nato pagiya ang atong gitugyan sa Ginoo sa atong sulod sa atong panimalay. Og mao lamang to, happy Sabbath.